Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Dekada 80. Balete Aklan. Mapagpalang araw po mga kagiliw. Tawagin niyo na lamang po akong Tarot. Kasalukuyang nasa Mindoro kasama ng aking pamilya at tahimik na namumuhay. Sa panahong nabanggit, 17 taong gulang pa lamang ako. Kasagsagan ito ng pagagapas namin ng mga niyog sa aming lupain para gawing kopra. Kasama ko noon ang Tiyo Abing. Si Tatay Simon kasi, umuwi kaagad dahil may pupunta nitong okasyon. Naimbitahan ng tatay sa isang binyag para gawin itong ninong. Ang pagkokopra, isa ito sa ikinabubuhay namin. Maliban pa diyan, may maliit kaming sakahan at may mga tanim itong palay. Si Nanay Karing ay abala naman sa pagtitinda malapit sa bayan. Kasama niya ang tiya ko na siya namang asawa ni Tiyo Abing. May kapatid ako, 2 babae. Pero may sarili ng pamilya nun. Yung isa pa nga ay kakakasal pa lamang kamakailan. Para maging malinaw sa isip niyo ang lugar. Tutal, dito din naman naganap ang halos kabuuan ng kwento. Ipapaliwanag ko sa inyo. Bale, sakahan lang yon na napapalibutan ng napakaraming puno ng niyog. Ang iba doon ay sakop na ng ibang lupain. Hindi may pagkakaila na magkakalayo talaga ang mga kapitbahay namin na yon. Ang lupain namin na may palay, malayo ito. Lalakarin siguro ng 20 minutos. Ang tahanan naman namin noon, simple lang pero malaki. Isang palapag pero ang 2 silid ay naangat ng bahagya. Bale, inabunuhan lamang yon para iwas baha na rin. Madalas kasing binabaha ang lugar, lalo na kapag walang humpay ang ulan. Ang pinakamalapit na kapitbahay namin noon ay ang tirahan ng maglolang si Lorena at Manang Carmen. Sa mga sandaling yon, tanghali na. Kahit pa abala ako noon ay nagagawa ko pa rin pumuslit sa bahay nila Lorena. Aminin ko, nabibighani kasi talaga ako sa dalaga nun. Sus Ginoo, sobrang alindog niya. May magandang itsura. Basta, ibang-iba ang nararamdaman ko sa katawan kapag nakikita ko siya. Sa mga lalaki dyan, alam kong may nakaka-relate dito. Minsan pa nga, sinisilip ko eh. Naniya talagang buhay to. Sumisimple ako ng tambay sa kanilang kamalig. Ito namang si Lorena, hindi suplada. Kumbaga, palangiti, na siya namang nagpapalambot ng tuhod ko noon. Natutuwa ako at para bang nabubuo sa isip ko noon ang magandang hinaharap. Pero hanggang doon lang. May pagkatorpe kasi talaga ako. Hanggang sa papansin lang na kunwaring walang ibang sadya pero meron naman talaga. Daron siya sa gilid ng bahay. Nagwawalis ito. Ang tirahan nila ay 2 palapam pero sobrang luma na nito. Bali nakatalikod ang tirahan. Sa kabilang banda ang bulwagan nun. Ang makikita mula sa bahay namin ang likod lamang na bahay nila. Asan na ba tong batang to? Abay hoy! Hoy animal! Nalingat lang ako at nawala ka na kaagad. Ano bang ginagawa mo dyan? Bumalik ka muna dito at hindi pa tapos ang trabaho mo. Ang bihira, ang init na oh. Inuuna pa yung babae. Sus Maria, magpatuli ka muna. Sambit ng Tiyo Abing nun. Sinampal ako ng kahihiyan noon. May palaman pa ang sermon. Si Lorena noon, ngumiti lang. Nariyan na po Tiyo. Pinapahiyahan niyo naman po ako eh. Tugon ko habang papalapit nun.
Kung ano-ano nang yung kalokohan mo. May gusto ka dyan sa babae na yan, Hoy, huwag kang kumpiyansa ha. Misteryoso ang pamilya ng mga yan noon pa. Naku ka, wika ng tiyo nun. Sumimangot ang mukha ko noon. Nagtaka kung bakit yon sinabi ng tiyo. Matapos ng ginagawa, ay pumuslit ulit ako doon. Pero pansin kong walang tao sa bahay. Hanggang sa nakita ko ang maglola doon sa kakahuyan. Sa timog banda ito ng bahay nila. Halata sa mga ito na nangangahoy nun. Sa mga sandaling yon ay takip silim na. Ano bang nakain ko noon at parang sinapian ako? Naisip ko kasing manilip. Eto kasing si Lorena, sa tuwing takip silim ay naroroon sa may likuran. Naliligo ito. Inantay ko na umuwi sila. May isang kamalig pa doon pero sa tabi naman ng daan. May mga nakatambay at pansin kong nag-iinuman ng mga ito. 3 sila. Nagtungo ako doon para hindi na rin mapaghinalaan. Sumimple lamang ako ng upo sa kamalig. Hindi ako kumikibo noon. Hanggang sa nakita ko ang maglola na papauwi. Dadaan ito malapit sa kamalig. Hanggang sa pansin kong nagkabulungan ng mga tao. Tapos ay nakatingin ito kay Lorena. Pinakinggan kong maigi ang kanilang pinag-uusapan. Boss, ang ganda talaga ng apo ni Tadang Carmen, no? Teka, nasan ba yung magulang ng dalagang yan? Hindi ko alam, boss eh. Ayon sa narinig ko, namatay na daw yung tatay niyan. Sa Negros daw yun. Pero yung nanay niya nagtataka ako kung bakit lumisan. Hindi na bumalik eh. At yung matandang yan na yung nagpalaki sa kanya. Hoy, hinaan niyo lang yung boses niyo. Para kayong mga baliw. Alam niyo ba, yung mga magulang ng dalaga, ito yung pinatay sa Negros. Sabay talaga naglaho. Mga aswang yon. Natugis daw ng 2 albularyo. Bakit ko alam? Pinsan ng kaibigan kong taga-sentro ang tatay ni Lorena. Hawaan yun ng pagiging aswang dahil ng asawa. Na anak naman ni Manang Carmen. Hindi naman siya nakikialam ha. Atin lang to. Yang si Manang Carmen, natagpuan yan sa bukid ng Rojas. Uwi ka ng isa pang lalaki nun. Nabulabog umano ang residente doon sa bukid ng Rojas. Sa kadahilan ng itong si Manang Carmen umano, nakapuslit sa isang bahay doon na merong buntis. Nakatuwad daw sa labas ng bakuran at madaling araw yon. Silita pa nga umano pero kaagad nagdahilan na may hinahanap lamang na nalaglag na sa lupa. Pero ang mukha umano nito, parang hindi tao. Mabilis daw yon na naglaho nang may mga residente nang lumapit at may dalang mga itak. Totoo ba yan, boss? Kaya pala kung kumilos, napaka-weirdo no? Sabat ng isa. Lahat yon ay narinig ko ng malinaw. Nagalit ako noon at para bang gusto kong sitahin ang mga lasing na ito. Pero pinili ko na lamang magtimpe. Hanggang sa naalala ko ang sinabi ng Tiyo Abing. Misteryoso ang pamilya nila Lorena. Para bang totoo ang narinig ko sa mga lasing na yon. Magpaganan pa man ay hindi ako naniwala. Gawa ng walang ebidensya. Isa pa kapitbahay namin sila Lorena. Kung may kakaiba sa pamilya ay dapat noon ko pa nalaman ito. Sa kabila ng lahat ay hindi ko na tinuloy pa ang balak kong pamboboso noon. Umuwi na lamang ako noon. Nang makarating ako sa bahay, bumungad sa akin ang tatay Simon. Sabi niya sa akin, saan daw ako nang galing? Sabi ko naman ay naroroon lamang malapit sa bahay nila Lorena. Dito Sir Seth, may isiniwalat din sa akin ng tatay.
Ayon sa kanya, kung may plano daw ako sa dilag ay wag ko nang ituloy. Delikado o mano ang pamilya nito. Totoo daw ang sinabi ni Tio Abing. Nagsumbong kasi ito sa kanya at yun, nalaman ng tatay ang papuslik ko sa lugar. Pero hindi ako nakinig. Kagaya ng sinabi ko ay walang patunay. Hindi naman ako sumabat pa kay tatay. Tumango ako pero sinakyan ko lang talaga siya noon. Makalipas ang ilang araw, nakita ko si Lorena na lumabas ng bahay. Nakabihis ito at wari ko pa'y parang pupunta ng merkado. Ako noon, may pupuntahan ding lugar. Dadalawin ko kasi si nanay doon sa sentro, sa tindahan namin. Kaya yon, parang sinadya ng tadhana. Mabilis akong naglakad para maabutan si Lorena. Hanggang sa nagkasabay na kami. Yumuko si Lorena na animoy nahihiya ito. Ako naman ay hindi kumikibunon. Hindi ko alam ang sasabihin gawa ng umaapaw na noon ang kaba ko. Ilang saglit lang ay nagsalita si Lorena. Ano ba daw ang ginagawa ko noon? Sabi ko naman papunta din ako ng bayan. Nakikisabay lamang ako sa kanya. Ngumiti lamang ito at sinabing walang problema. Nagtanong ako noon kung anong sadya niya sa bayan. Ang sabi naman ni Lorena, gagala lamang daw siya. Kahit papanay makagala din paminsan-minsan nun. Naisip ko kaagad na yun na ang pagkakataon. Naglalaro na sa diwa ko ang katagang manliligaw ako sa kanya. Pero hindi ko ito mabitaw-bitawan. Basta, napundi ang pagdalaw ko noon sa tindahan nila nanay. Sumama ako ng sumama sa kanya. Hanggang sa katagalan ay nagtaka na siya kung bakit hindi ko pa daw siya nilulubayan noon. Wala na akong takas doon. Alam ko namang alam ni Lorena kung saan ang tindahan namin. Lalampasan na namin yon at lagi na lamang akong nakabuntot sa kanya. Kaya ayon, inamin ko na lamang talaga na manliligaw talaga ako. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Kumunot ang mukha pero ilang saglit lang ay bigla itong ngumiti. Ligaw? Uso pa ba yan? Biro lang. Ayos lang naman Tarot. Mabait ka naman pero pasensya ka na ha. Hindi ko pa kasi naiisip ang mga bagay na yan. Pero gusto din kita. Hindi nga lang napapanahon. Yun lang. Yun na mga kagiliw. Naging sapat na sa akin lahat. Oo. Sabihin na nating hindi pa nga napapanahon pero inamin niya naman na gusto niya rin ako. Kailangan ko lang mag-antay. Sumama ako ng sumama sa kanya. Kala ko pa sa parke. Kasi ang madalas pasyalan ng mga tao dun eh. Pero nagtaka ako nun. Dahil patungo kami sa liblib na lugar. Kumbaga, pumuslit lamang sandali sa sentro. Pero lumis na patungo sa hindi mataong lugar na yon. May ilang kabahayan doon pero magkakalayo. Hindi naman ako mapanatag. Kung kaya noon ay natanong ko si Lorena. Sabi ko pa, ano bang lugar yung pinuntahan namin? Akala ko kasi pasyal yon. Ang tugon niya naman ay sasaglit lang umano siya sa lugar. Bakit pa daw kasi ako sumama sa kanya nun? Tinamaan ako sa mga binitawan niyang kataga. Tama naman siya at dapat hindi na ako nakikialam. Tumahimik na lamang ako nun. Hanggang sa sinabi ni Lorena na antayin ko lang daw siya. Huwag na akong sumunod pa. Tumango lamang ako bilang pagsang-ayon. Nakita kong nagpatuloy sa paglalakad si Lorena. Tapos huminto ito ilang distansya lang mula sa isang bahay roon. Nakatayo lang. Tapos ang seryoso ng mukha niya. Tanong ko pa sa sarili nun.
Ano kayang ginagawa doon ni Lorena? Hanggang sa may nakita kong lumabas doon sa bahay. Isang lalaki na may inaalalayang babae. Halata dito na buntis dahil malaki naman ang tiyan. Ilang saglit lang ay bumalik na si Lorena. Hindi man lamang ako pinansin nito pero sumunod pa rin ako sa kanya. Ano bang ginagawa mo dun? Kamag-anak ko ba yung nakatira sa bahay? Ah, nako wala. May naalala lang ako sa lugar. Huwag mo nang isipin yun. Tara na, uwi na tayo. Nagmistula akong baliw noon. Naguguluhan ako sa kanya. Anong may naaalala niya sa lugar? Di ba nakapagtataka? Napaka-weirdo niya. Naiisip ko tuloy noon na baka totoong aswang nga ang pamilya. Paano ba naman kasi? Buntis yung nakatira doon sa bahay na yon. Pero hindi ko mahanapan ng motibo. Sobrang kalmado lang kasi ni Lorena. Tapos ay nilulusaw ako sa ngiti nitong napakaganda. Na wala ang kakaibang hinala ko. Bagkos ay kinilig ako sa kanya noon. Dire-diretso yon. Parang hatid sundo na. Hindi ko na nga napaglaanan ng oras ang nanay. Tutulong dapat ako sa mga sandaling yon dahil hindi niya kasama ang tiya. Kinagabihan, naroon ako sa silid ko noon. Tinatanaw ko ang bahay nila Lorena. Tanaw na tanaw kasi mula sa amin ang kabuuan ng likod ng bahay ng dalaga. Hanggang sa lumabas si Lorena noon. Tapos ay nagtungo sa may poso. Tumungtong sa sementong sahig ng poso at nakatingin sa amin banda. Sa akin mismo yon. Dahil kumaway pa. Ako naman noon ay kaagad lumabas ng bahay. Siguro makikipag-usap sa akin si Lorena. Yun kasi ang tumatakbo sa isipan ko noon. Hanggang sa nakarating ako sa likod ng bahay. Sa labas mismo ito ng bakuran. Nako po. Wika ko sa sarili ko. Paano ba naman kasi ay naliligo na si Lorena noon? Ang pagkaway pala nito ay nagsasampay lamang ng tuwalya. Animal talaga. Mga kagiliw, hindi ko na lamang siya tinawag noon. Kumabig ako sa puno ng niyog at balak kong bumalik. Kaso, sinapian na naman ako ng masamang espiritu. Aba, ano bang nakain ko at sinilipan ko siya noon? Manipis ang damit niyang suot. Kung kaya bakat na bakat ang kabuuan ng kanyang katawan. Parang tatalo ng pagkatao ko noon. May alindog pang makabasag mata. Kitang-kita ko lahat. Para bang walang inat itong si Lorena. Humarap pa talaga sa akin at di ko nababasahin ito mga kagiliw. Napapigit na lamang ako ng mga mata noon. Hanggang sa pagbuka ko pabalik. Nawindang ako. Paano ba naman kasi ay nakabungad na sa malapit si Lorena. Naroon ito sa gilid sa loob ng bakuran nila. Basta, mga isang di pa lamang ang layo namin nun. Akala ko pa nga ay magagalit ito. Gawa ng tinitigan ako nito. Pero bigla na lamang itong ngumiti at nagwika ng, "Nandyan ka pala. Bakit hindi mo man lang ako tinawag? Huwag kang magtago dyan. Bito, para ka namang takot eh. May nakakatakot na sa mukha ko?" Tanong ni Lorena. Napanganan na lamang ako nun. Siyempre ang hirap lamang hindi pa unlakan. Yumarpit ako sa kanya. Kapag nagbago kasi ako ay taradong magiging masama ng imahe ko nun. Pero habang nangyayari yun ay iniiwasan kong igala ang paningin ko sa kabuuan ng kanyang katawan. Basta sa mga mata lang niya ako nakapipig nun. Baka kasi isiping manyakis ako. Dahil totoo naman talaga. Napakabango niya mga kagivewa.
Nagtayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Nakadunaw siya sa bakuran at para bang gusto pa akong abutin nun. Kinakawayan kasi ako ni Lorena na wari ba'y nang haharot. Maloko na talaga. Parang hindi na makinong babae ito. Yali na nang kumuha pa ng isang balbing tubig doon sa poso. At doon mismo sa harap ko nagpatuloy ng Vigo. Para bang nang aakip ang hinayupa. Pinapahirapan ako nun. Kay mga lalaki, kapag kayong nasa sitwasyon ko, ano kayang gagawin niyo? Sige nga, pakicomment. Diba, lantaran na yan eh. Kung ang simpatyang yolay pang-akit. Aba, syempre iba nang ibig sabihin nun. May gusto pala na mangyari. Pero piningilan ko ang sarili ko. Yumuo ako at sinabi kong uuwi na ako nun. Mamaya na. Hina mo naman no? Bakit? Dadalo ka ba ng ligaw dapat? O dito magkwentuhan tayo. Hindi na. Uwi na ako. Himatay na ako dito eh. Sus, wala na akong respeto, kinadap na kita. Anong sabi mo? Wala Lorena. Baka inahanap na ako ni Tabay eh. Sige, alis na ako. Ay nakong buhay mga kagiliw. Naisip ko noon na bukod sa weirdong tao itong si Lorena. Para bang duman na sa isang relasyon. Kinukubli lang ito. Para isipin kung presko pa siya at hindi pa talaga handanan. Mantakin niyo gawain ba yun ng matinong babae? Pero hindi din naman gawain ng matinong lalaki yung ginawa ko. Pero iba talaga kapag babae na. Lumipas pa ang ilang araw. Naging madalas na yung ginagawa ni Lorena. Yan bang inaakit niya palaga ako? Hindi lang sa tuwing maliligo siya. Pati na rin sa kung aalis siya ng bahay. Kung makatitig sa akin ay nakakalusaw nun. Kunan hiya talaga. Basta kinikilabutan ako. Hindi kinikilabutan na nakakatakot Bagkos ay kinikilabutan ang pagtalalaki ko. Kapag nangyayari yun ay parang umaanib sa akin ng diablo. I'm gone sa isang gabi. Hindi ako nakatulog doon. Siguro mga alas 11 na yun. Napakainit. Hindi na ako nung nagkumot eh. Tapos nakabrief lang ako. Kay panungpaypay ko ay talagang ang init sir set. Yan bang pila singaw sa lupa? Tapos may kakaiba pang amoy. Biluksan ko ang bintana. Nawala bahagya yung init. Pero lumala naman yung baho. Lumabas ako noon. Hinanap ko kung saan nang gagaling yung baho. Para bang dumi na bulok tapos may halong lansa. Wala naman akong nakita. Maliwanag naman sa The Busted May Yunawa. Traso sa buliwagan lang. Nagtumo ako sa likod noon. Nagmukha pa akong aso noon gawa ng sinisunod ko ang baho o saan galing. Handon sa natanaw ko si Lorena. Naroon ito sa likod ng bahay na para bang hinuhudyatan akong huwag lumabas. Nakatulak kasi ang kamay habang kumuumpas na. Ako naman noon nagtataka. Tinignan ko lang siya. Tapos naalala ko na lang bigla na nakabahagyong pala ako. Sis Maria, nakakahiya. Babalik na sana ako noon ng bahay. Pero may nakita akong bagay na para bang aso itong gumagapang doon sa gilid ng bakuran. Gawa ng hindi ko maaninag kung ano yan. Yumapit naman ako hanggang sa narinig ko na ang pagtawag ni Lorena. Pumasok daw ako ng bahay, pero hindi ko siya pinapansin. Diba pa ako sa gilid ng tanim namin? Hindi ko maaninag masyado yung gumagapal. Hanggang sa kumabig ito patungo sa bahay nila Lorena.
Doon, Sir Sep, pinabaan ito ng liwanag. Halos miwalay ang kaluluwa ko noon sa pingbinang kilabot. Yung nakikita ko, hindi hayop at hindi rin tao. Basta parang impacto yon at sumisingot-singot pa. Tapos ay bigla na lamang tumingin sa akin nun. Nakita ko yung mukha niya. Napakalaki ng mga mata pero ipimang kulay. Nakausli ang mga ngipin nitong matupulis. Hindi ko na kinaya pa. Mabilis akong tumakbo papasok ng bahay namin. Lang makarating naman ako sa silid. Sinipat ko sa bintana yon. Nakita kong umakyat ito ng niyog at nagpalipat-lipat hanggang sa nalaho. Ilang saglit daw ay narinig ko ang pagtawag ni Lorena. Pero hindi na yun nanggagaling sa kanila, kundi mismong galing sa harap ng bahay namin. Dadabalaw isip naman ako noong lumabas. Natatakot na kasi ako. Si tatay pa naman noon ay dasing tiyak na maimbingang tulog. Si Dalay naroroon lang yun sa tindahan lagi natutulog. Minsan lamang kung umuwi nun. Hanggang sa sinabi ni Lorena na gusto niya daw ako makausap. Huwag daw akong matakot. Kaya yun, nagsalawal ako, ibabas. Pero dama ko pa rin noon yung pangininig ng tuhod ko. Nakita ko si Lorena. Lakabelo pa ito na wari nilalamig. Pero mainit naman doon. Ang sabi niya sa akin, dapat ay hindi umano ako lumanabas. Kamuntikan umano akong saktan ng nilalang na yon. Nagtanong naman ako sa kanya kung ano yon. Aswan yan. Yun ang itsura ng aswan. Ano? Aswan? Tanong ko. Tumango si Lorena. Matadali na umano yung umaarigid sa lugar. Nakikita na ito lagi na napapandaan umano sa kabrahan namin. Dole para bang nagbago ang pananaw o ay Lorena. Magnisa kung ano meron sa kanilang pamilya. Kung yon ang aswala, mali pala ang hinala ng mga tao. Hindi aswang si Lorena. Mahabang napag-usapan namin. At doon ko pa namang siya napansingin salita ng mapino. Yun bang lahat may punto? Hindi yung babalutin ang isip mo ng maraming katanungan. Diretsyong-diretso kasi pero nagtaka ako. Paano yung nalaman ng aswang no maarigib? Ayun yung natanong ko sa kanya. Ang sabi naman ni Lorena, madali rin daw malaman. Sa oras umano na makaramdam ng alinsangan na may kasamang kakaibang baho. May aswang daw sa labas. Ilong sadlip lang ay nagpaalam na siyang umuwi nun. Nag-iwan pa ng patadang mag-iinat daw ako. Hindi naman noon ako napsalipar pa. Bumalik ako sa loob ng bahay. Sinipat ko si Lorela habang papauwi nun. Nakita kong sinalubong ito ng kanyang lola at wari ba'y pinagsasabihan ng dalaga. Pero hindi ko na pinagtunan ng pansin yon. Basta inabot na lamang ng umaga, hindi ako nakatulog. Mabuti na lang at walang ipinagawa sa akin ng tatay. Umalis ito pagsapit ng umaga. Hindi ko alam kung saan nagtungo. Hindi naman kasi nagpakalaw yun. Pero madalas, kapag umalis ang tatay, pagwawantrap ito ng hayop. Kumbaga, bumibili ng hayop ang tatay at binibenta niya naman ng mahal. Isa din yun sa pinagkakakitaan namin. Basta ako na naman ang naiwan sa bahay nun. Pinuntahan ko ang bakuran ko saan dumaan yung aswang. May mga bakas ng hawing damo. Tapos may dugo pa. Pinili ko na upuntahan si Tio Abila. Medyo malayo ang bahay nila. Nasa kabilang baryo ito. Pero malalakad yan naman. Siguro, mga 2 kilometro ang layo. Nang makarapin ako sa kanila, sinabi kong may nagpakitang aswang kagabi.
Sa mismong likod lamang ito ng bahay namin. Nagtanong naman si Tio kung paano ko nakita yon. Sabi ko sa kanya, lumabas ako ng bahay noon. Tapos pinaliwanag ko sa kanya na hindi aswang ang pamilya ni Lorena. Dahil kung aswang pa ang mga ito, hindi sana magpapakita, diba? Kaso habang nangyari yun, naroon din kasi si Lorena eh. Nakikita kong nag-iisip ng malalim ang Tio. Ilang sadlip lang, sinabi niyang baka napadaan lamang umano. Hindi napadaan lang, Tio. Madalas daw yung nagmamasid sa lugar. Ito na rin yung base kay Lorena. Kinausap niya kasi ako. Ganoon ba? Matapang na babae pa na itong si Lorena, no? Eh, kapag nagparamdam ulit, huwag ka na lumabas. Teka, sige. Pupusit ako doon sa koprahan. Mananatili ako ng ilang araw. Tatapusin ko na muna itong pagtatanim. Uwi ka ng Tio. Umuwi na ako noon, pero nakasalubong ko naman si Lorena. Ang bilis ng lakad nito at halatang pababa na naman ng bayan. Pinawag ko siya. Tumangon naman ito pero hindi humindaw. Nagpatuloy lamang sa paglalakad. Kinahapunan ni bumalik si Lorena. Pumuslip ito sa amin at sobrang bigat na mukha nito. Umupo pa nga ito sa gilid ng bahay noon. Yumapik naman ako at nagtanong na tansabi ko, anong problema? Ang tubod naman niya, patay na. Patay na parot. Sino bang patay? Teka, kinakabahan ako. Kaanak ko ba? Tubin ko. Ang naisip ko kasi noon ay ang aking pamilya. Dawa nang bumulad ka siya sa amin. Kahit kayo, di ba? Maghihinala kayo kaagad nun. Tabi naman ni Lorena. Naalala mo yung sumama ka sa akin? Yung bahay na may bunpis. Di ba, yung bunpis doon? Patay na. Ineswan siya. Hindi ako kaagad nakapagsalita man. Gulong-gulo ang isip ko. Oo, ipagpala din na lamang natin na mapahinga pero pinatutuhanan niya yun. Napaka-weirdo pakinggan, di ba? Sobrang yungkot ni Lorena nun. Para bang malaki ang malasakit ni Bon. Handon sa nagpatuloy siya sa pagsasalita. May inamin ito sa akin. Nanlaki ang mga mata ko noon ang sabihin niyang siguro hindi maminit sa kaalaman mo yung patungkol sa pamilya namin. Kung hindi ako nagkakamali, pinaghihinalaan ka ng aswang. Tama mga tao, Tarot. Aswang na kami. At ipabi may ikinamatay ng magulang ko. Hindi kasi sila makapanalasa dito sa lugar. Kung kaya't napadpad sila sa Negros. Pero hindi man nakauwi pa. Bagkos ay ang umuwi na lamang ay ang pangalan nila. At ang katadong patay na ang mga magulang ko. Bata pa ako noon kaya hindi ko pa alam ang nangyari. Lahat ng mga bitagi galing lamang sa lola ko. Tulungan mo ako, Tarot. Ang lola ang pumatay dun sa bunpis. Ang lola binang gumagalang aswang sa lugar. Gusto kong umalis. Pero napatakot ako. Pagbubunyag ni Lorena nun. Sa pagpapatuloy ng pagsasalay sa inya, paparuping na daw ang panahon na magiging aswang na rin siya. Sinisimulan na ng kanyang lola ang pagbasa, pero hindi pa ito pinatanggap ng tuluyan ni Lorena. Para bang binuhusan ako ng malamig na tubig nun. Yung tono pa ng pananalita niya, tara dun nagmamakarawa. Kaya pala alam ni Lorena ang bahay ng bunpis. Hindi maipagkakailagawa na isama pala siya ng kanyang lola. Kasama nito sa isiniwalat niya. Ang sabi daw ng kanyang lola, unang biktima umano ang sanggol sa oras na panggapin ng dalada ang pagpapasa.
Pero uniling si Lorena ron. Hindi daw kayang pumatay. Nagalit ang lola ni Komsimar ng Carmen. Para bang gusto siya umanong patayin. Ang pagtaliwas kasi sa pagpapasa, pagpapahiwatig ito na hindi pagsunod sa kailang kultura. Te ako magkodonan man. Alam niyang papatayin siya ng kanilang lola at naghahanap lamang ito ng pagkakatawan. Nung gabi umano na nag-uusap kami habang naliligo, sinadya niya umano na kunin ang atensyon ko para hindi ito mabaling sa gilid ng kanilang bahay na kung saan naroroon ng kanyang lola sa New Aswala. Walang hiya. Kaya pala parang babaeng mababang lipad si Lorena nun. Nagtumali ako. Naawa ako sa kanya. Pero ang tanong ay, paano ko naman siya matutulungan? Kung ililitas ko siya sa lugar, saan namin kami pupunta? Isa pa, padagalitan ako ng mga magulang ko. Ingli na sana noon si Lorena. Hanggang sa walang bahala na lamang ako. Sabi ko sa kanya, sa oras din yon ay magbalot na siya. Halis kaming dalawa. Dadalhin ko siya sa bahay ng tiyo tapos doon muna mananapili. Tukal, malayo-layo naman ang bahay ng tiyo nun. Hapiin ko ay mapapang na tao naman yon. Labanggit nga nito na namatsadan niya umanoong aswala. Walang ano-ano'y mabilis na umuwi si Lorena. Ilang saglit lang ay bumalik na ito. Bit-bit ang bagya na alam ko sa sarili kong mga damit ngayon. Ako naman ay kumuha lang ng ilang damit sa bahay. Baka kasi isipin ng tatay na naglayas ako. Basta umalis agad kami. Nakarating kami sa bahay ng tiyo o 7:00 na ng gabi nun. Nagulat pang tiyo Abing. Ang sabi ay ano daw ba ang ginagawa naming dalawa? Para umanong magtatanan kami nun. Pinaliwanag ko naman sa kanya ang sitwasyon. Mabuti na lang at naintindihan ni tiyo. Pero, binanatan ako ng animal. Ang sabi, mapapaada daw ang pag-aasawa ko nun. Magpagalan pa man, maging madaan ang loob ko nun. Hindi na mabigat ang problema. Nakaalis na si Lorena sa kabila. Pamproblema lang noon kapag bumisita ang yola nito. Pero ayon kay Pio, siya na daw ang bahala. Doon ko pala nalaman ang tiyo Abing pala. May agod-agod. Yung agod-agod sa hindi nakakaalam. Mutya yun. Ipinaita niya pala yan sa akin. Bilog na bato at kulay itim. May mga sinabi siya sa akin patungkol doon pero wala naman akong naintindihan. Literal. Dahil wala naman akong alam sa mga bagay na yan. Maliban na lamang sa nakapagbibigay ito ng proteksyon. Ang bahay ni Tiyo ay parang katulad lamang binang sa amin. Pero mas malaki lang ang bahay ng Tiyo nun. Dahil malapad ito. 2 silid ang meron sa loob. Ang isa, pinagamit niya kay Lorena. Sabi pa sa akin ng tiyo, pwede daw naming gamitin ang silid na yon para sa pagtayo ng bagong pamilya. Total, ang mga anak niya naman naroroon na sa Manila. Maghinay-hinay ka naman dyan, tiyo. At baka marinig ka pa ni Lorena. Nung una, ayaw mo sa kanya tapos ngayon pinagsasabong mo na kami. Abay, sayang din yung tarot. Maganda eh. Bagay naman kayo eh. Hindi ka nga lang naliligo. Tsaka tuli ka na ba? Langya talaga. Hindi na lang ako kumibo nun. Kapag pinatulan ko ang tiyo, puputak din ako nito ng panunukso. Ayun, matapos namin makapag-usap ay nagpahinga na ang tiyo. Si Lorena ay naroroon na sa kabilang silid. Ako naman ay naglalatag ng banig sa sala. Ilang saglit lang ay tinawag naman ako ni Lorena. Bakit hindi na lamang daw kami magtabi nun? Para na rin hindi ako lamukin.
May kulambu kasi doon at malaki yon. Ako naman, parang gusto kong pumayag pero pinairal ko pa rin ang respeto sa kanya. Dito na lang ako. Ayos lang, Lorena. Magpahinga ka na. Hindi na lang siya sumagot pagkatapos kong sabihin yon. Hanggang sa humiga na ako sa sala. Pero ang daming lamok talaga. Tsaka hindi ako makatulog noon. Naalala ko yung nakita kong aswang. Natatakot ako. Lalo na nang makarinig ako ng kakaibang tinig sa may labas. Kagad akong tumayo at sumiksik doon sa pinaghihigaan ni Lorena. Nagulat pa ito sa akin noon. Ano man ay nangyari? Sabi ko, maraming lamok. Hindi ko natiis. Lamok lang naman pala eh. Ba't parang gusto mong pumasok sa katre? Wika ni Lorena noon. May katre kasi sa silid na yon. Pero marami namang nakapatong na gamit. Kaya sa sahig lang natulog si Lorena. Sa maniwala man kayo o sa hindi, hinatak ako ni Lorena at sinabing wag daw akong mahiya. Tumabi umano ako sa kanya. Walang problema umano yon. Ito nga ang nakakaloko nun. Mantakin niyo. Nahilamos ko pa ng mukha ko yung, alam niya na, yung malusog. Kagad naman akong umatras tapos tumalikod. Mas hindi tuloy ako kampante doon sa tabi niya kesa sa sala. Siguro, mga madaling araw na noon, nagigising ako tapos nakayakap sa akin ng babae. Tulog na tulog ito. Yung tuhod pa niya, naroroon sa, alam niya na. Alam niya na yon. Nagbabasala ako mga kagiliw Gusto ko siyang itulak. Kaso baka naman magalit. Hanggang sa walang ano-ano, nakaramdam ako ng alinsangan. Nanlaki ang mga mata ko at kaagad na isip na may aswang sa may labas nun. Lalo na nang maamoy ko din ang baho na pamilyar sa akin. Si Lorena noon sa hindi malamang dahilan. Bigla na lamang itong nagising. Bumuka ang mga mata pero nakayakap pa rin sa akin nun. Dahan-dahan niyang inaangat ang kanyang kamay. Tapos tinakpan ng bibig ko. Ang sabi ni Lorena, nasa labas daw ang kanyang lola. Kung hindi siya nagkakamali, may kasama pa itong isang aswang. Huwag ka mag-iingay. Hanggat maaari dyan ka lang. Wika ni Lorena nun. Sabay talukbong ng kumot. Kaming dalawa ay nasa loob na para bang naglalampungan. Hindi ako nakakaramdam ng takot nun. Sa halip, nakakaramdam ako ng pagkalalaki ko. Amoy na amoy ko si Lorena. Parang sasabog yung pantog ko nun. Nagpipigil lamang ako. Nakayakap pa rin sa akin ng dalagita. Hanggang sa ilang saglit lang, narinig kong kumalampag ang pinto sa kabilang silid nun. Indikasyon na gising na ang tiyo. Sinabi ko naman kay Lorena na lalabas ako pero imbis na tumugon. Aba, niyakap pa ako nito na mahigpit. Hoy! Hoy! Anong ginagawa niyong dalawa? Tarot! Uy! Tawag ni Tiyo sa bukana ng pinto ng silid. Kumawala na talaga ako noon. Nagtungo ako sa sala. Ang sabi ng Tiyo ay panagutan ko daw si Lorena. Ang sagot ko naman, paano ko pananagutan wala namang nangyari sa amin. Anong tawag mo doon? Hindi ako bulag O bueno, nandirita yung asong sa paligid. Isara mo ng maigi yung bintana sa silid ni Lorena. Tapos kapag lumabas ako, isara mo din yung pintuan Mabilis akong tumango nun at kagad tinungo ang bintana ng silid. Maigi ang pagkakasara nun kung kaya naging kampante na ako. Nang magsenyas ang Tiyo na lalabas na siya,
Doon ay sumunod ako sa kanya. Sinara ko kaagad ang pintuan. Hindi ko alam kung anong nangyari sa labas. Basta si Lorena noon ay bumaba at naroon kaming dalawa sa may sala. Para bang mag-asawa. Nakahawak pa ito sa bisig ko. Tapos yung mukha niya ay balisang-balisanon. Ang sabi pa ni Lorena, papatayin umano siya ng kanyang lola. Hindi naman ako sumagot noon. Nagtungo ako sa kusina at tumuntong sa lamesa. May siwang kasi sa kisame noon. Pero hindi ko malinaw na nakikita ang labas. Kaya noon ay pumanhik na ako sa ibabaw. Si Lorena noon ay sinisita ako. Huwag daw akong magpapakita. Kayang gawin ng aswang ang imposible. At baka umano madisgrasya pa ako noon. Pero hindi ako nakinig sa kanya. Hanggang sa nakita ko ang tiyo noon. Kalmado lamang itong naglalakad sa gilid ng bahay. Tapos patungo sa masukal. Bit-bit nito ang 2x2 at isang itak. Hanggang sa bigla na lang nagkalabugan sa unahan. Doon ito sa kung saan nagtungo ang tiyo. Narinig ko pa noon ang boses ni tiyo na galit na galit at para bang merong kabunuan. Pero bigla na lang dumaing. Kung kaya naman nag-alala ako. Mabilis akong bumaba at kumuha na rin ng pamalo nun. Lumabas ako doon sa kusina. Si Lorena noon ay umiiyak na. Tinatawag ang pangalan ko. Ang sabi, parang awa ko na umano. Bumalik umano ako noon. Ang sabi ko naman sa kanya ay hindi ko pwedeng pabayaan ang tiyuhin ko. Pinasara ko sa kanya ang pintuan. Pero hindi yun sinara ni Lorena. Nakatingin lamang ito sa akin at panay ang pag-iyak. Tinungo ko si tiyo. Hindi ko na naririnig ang kalabugan. Hanggang sa makita ko ang tiyong nakatayo. Nakita kong may nakatumbang tao doon. Nasa gilid ito ng malaking puno ng buli. Sugatan yon. At nakita kong napakapangit na mukha niya. Sumambulat din sa akin ang mabahong amoy. Ang sabi ko kay tiyo, dalawa ang aswang. Tumango naman ito at sumagot ng, alam ko, yung matanda, nakatakas. Sino kaya yung isang to? Hoy, taga-saan ka? Wika ng tiyo nan. Pero hindi kumibo ang nilalang. Nakabaluktot ang katawan nito. Sapo-sapo ang leeg. May tama yun sa leeg. Hanggang sa ilang saglit lang, nagmakaawa ito daw wag siyang papatayin. May pamilya umano siya at maliliit pa ang kanyang mga anak. Napilitan lamang siyang samahan ng matanda. Dahil nakiusap ito. Yan saan ang inisip mo, ang pamilya. Umalis ka na. Wag ka naman pakita dito ha. Wika ng tiyo nun. Mabilis na umalis yung aswang. Samantala, sinuri ko ang katawan ng tiyo nun. Dumaing kasi ito't malamang sa malamang ay may tama din ang tiyo pero wala. Sa halip ay napunit lamang ang kanyang damit. Tapos parang hinilamos nito ang lupa. Napakaraming putik sa katawan. Ilang saglit lang ay bumalik na kami sa bahay. Akala ko noon ay tapos na. Pero hindi pa pala. May kinuha si tiyo sa silid nila tapos nagsabi ito na aalis siya. Yung kinuha niya ay maliit na punyal yon. Kulay itim ang talim. Dagdag ng tiyo, pupuntahan niya umano ang bahay ni Lorena. Papatay niya ang lola nito dahil hindi kami titigilan nun. Sinabi ko pa na sasama ako pero tumanggi ang tiyo. Samahan ko na lamang umano si Lorena sa bahay at baka makasalisi pa umano ang nilalang. Magsiga daw ako sa labas. Bunot at lagyan ko umano ng langis na nakalagay sa altar.
Nagtanong naman ako kung para saan yon. Ang sabi ng tiyo'y pangtaboy daw. Basta, gawin ko na lamang umano ang pinag-uutos niya. Nagtitigan kami ni Lorena. Umiiyak pa rin ito hanggang sa umalis na ang tiyo. Sabi ko naman kay Lorena, kung hindi ba siya nag-aalala sa maaaring mangyari sa lola niya. Pero ang sabi sa akin ng dilag, hindi ako nag-aalala sa lola. Mas nag-aalala ako sa tiyo mo. Hindi niya kilala si lola. Malakas si lola. Tiyak na nalalagay sa peligro ang tiyo mo. Teka, kung malakas pa, hindi sana tumakas yun, di ba? Hindi ko alam. Basta yun ang pagkakakilala ko kay lola. Natatakot nga sa kanyang aswang na kilala kong nananalasa sa kapis eh. Minsan na yung dumalaw sa bahay. Nang bigay galang sa lola ko. Pinuno ang lola ko, Tarot. Sa katagang pinuno pa lamang, medyo nakakatakot na nga. Ipagpalagay na lamang natin na hindi malakas ang kanyang lola. Pero may mga kasama itong pwedeng ditkahan. Kaya pala may kasamang aswang. At posibleng manghimok pa ito ng iba kung mabigyan ng mahabang oras. Lumabas ako ng bahay at tagsiga. Tapos ay kinuha ko ang langis sa altar. Hindi ko alam kung anong klaseng langis yon. Basta may init-init ito at may kakaibang amoy na masakit sa ilong. Matapos kong maisagawa ang ipinag-uutos ng tiyo, pumasok na ako sa bahay. Tinabihan ko si Lorena sa pagkakaupo nito sa sala. Aba, yimakap pa naman sa akin, Sir Seth. Sus Ginoo, para ko na talaga siyang asawa. Yung pagkayakap pa, sagad. Para bang hindi naiilang sa katawan ko. Hindi na dumaan pa sa mahabang ligawan. Hindi na dumaan pa sa paasa. Para bang diretsyo na sa pagiging asawa. Siyempre ako naman nun, yakap ko din. Kahit papano, napakalma ko siya at napakalma ko din ang pagkatao ko. Langya. Sa gitna ng matinding tensyon noon, napakarumi pa ng pag-iisip ko. Aminado akong para ako magiging aswang nun. Yung gusto ko siyang napain sa ibang paraan. Pero siyempre nagpipigil lamang ako at nagkunwaring wala lang. Yun bang pipong inosente parang wari siya. Kaya't meron naman talaga. Pasensya na mga kagiliw lanong-lalo na po sa Sir Seth. Magiging totoo lamang ako. Hirap naman kasing itam di. Kahit sino ba nakakaramdam talaga din doon. Yung lalaki talaga. Tas sinungalingan na kapag hindi. Hanggang sa nakatulog si Lorena. Kaya yun. Inakay ko siya at nilipat sa may silib. Kahit na madilim sa silib ay umaamag ang kanyang balat sa kaputian. Napapailing na lamang ako noon. Napapaisip pa kung kapag asawa ko talaga yun. Ibang usapan na. Pero syempre bilang lalaki ay may reputasyon din akong iniingatan. Pangalan ng pamilya namin at dignidad. Biruin nyo, meron ako noon. Sumapit na lamang ang umaga at hindi pa dumadating ang tiyo pero bigla namang sumipot itong tatay ko. Pinagalipan ako noon. Hinilarmos ko ang kaliwat ka ng sermon. Hindi na raw dapat ako nakialam kung anong meron sa pamilya ni Lorena. Hinayaan ko na namang dapat umano. Tutal, hindi naman ang tatablang kapitbahay eh. Kala ko pa kung saan ka nagpunta. Kung hindi ako sinabihan ng tiyo mo, hindi ko manalaman. Dabdab niya ang tatay. Tay, pasensya na po. Naawa na po kasi ako eh. Ayaw niya pumawaan ng pagiging aswang. Sayang lang po yung buhay niya. Sayang daw. Sabihin mo mo, may gusto ka sa kanya. Bueno, huwag ka munang babalik sa bahay ah. Nasaan na ba si Lorena? O day, marinig mo naman siguro yung mga sinabi ko no? Bito lang kayo ha.
Suhundan ko si Abing. Teka sandali. Matapos makapagsalita ni Tatay Simon, umasok ito sa loob ng bahay. Uminom ng tubig. Kinuha yung lanis. Tapos may kung anong sinasabi na dasal nun na hindi ko maintindihan. Nagpahid lamang yan ng konting lanis. Pagkatapos ay isinaoli niya yun sa altar. Nagtaka ako nun. Para bang katulad lang din siya ng tiyo. May abilidad ding angkil. Hanggang sa pinawag ako ng tatay. Tapos ay may sinabi ito sa akin nun. Tama ang hinala ko. May karunungan umano siya at ang pagtawag daw ng dasal ay proteksyon nito sa amin ni Lorena. Nagtanong naman ako kung paano sabay pa silang may karaman ng tiyo nun. Tugod naman ang tatay ko. Napilipan siyang mag-aral na rin ng karunungan, katulad ng kapatid lang si Tiyo Abing. Hindi man daw ng tatalo ang kapitbahay, pero nanggagambala umano, lalo na yung ipinagbubunpis daw kami ng mga kapatid ko. Naaakit talaga umano ang mga aswang sa sanggoy. Sigurado ka ba hindi mo sinalo yung pagpapasa day? Dahil kapag may kakaiba sa'yo, kami na mismo yung papatay sa'yo. Sambi ni Tatay Simon. Alam ko po yung mangyari sa akin kapag labing aswang ako. Kaya lang hindi ko kinandop eh. Maniwala po kayo sa akin. Isang patunay na ginumlanis iba dapat na asiwa na ako yan. Tumagot-tango ang tatay. Sinabing maliinat daw kaming dalawa. Pero may pahabol pa si Tatay Simonon. Hindi pa daw kami tapos. Hilong sadlip lang ay umalis na ito. Nag-aalala naman ako noon kung susundan niya ang tiyo. Malamang sa malamang ay napapadpad ang tiyo sa malayong lugar. Hanggang sa nagsalita naman si Lorena. Baka umano nagtumo ang lola niya sa bukid ng Kapis. Ang ibig sabihin lamang nan, mas nalalabri umano sa alanganin ng tiyo ko. Kaya noon ay mas lalong hindi ako napanatag. Nagtanong ako kay Lorena kung alam ba niya ang lugar. Tumango naman siya at sinabing lugar daw ito ng angkan nila. Sisinig daw din ako. Hindi ako mapanatag dito, Lorena. Samahan mo ako. Wika ko. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Lorena. Pero mababakas na mukha nito ang labis-labis na pag-aalala. Kunin mo yung lanis dali natin. Tsaka, hanggat maaari magdala ka na din ng patali mo. O hindi kaya bagakay. Takot ang lola sa bagakay. Tumango lamang ako noon. Mas may malalaman si Lorena sa mga aswang. Kaya aminado kong tama siya. Mabuti na lang at na yung mga bagakay malapit sa amin pero bago pa ako makakuha nun. Aba, para akong kinagat ng isang katutak na higad. Ang kapi kasi ng bagakay. Pagkatapos noon ay umalis na kami. Pumuslit si Lorena sa bahay nila. May kinuha siya doon. Isang garapa yon na may lamang lana. Pero napakabaho. Ang sabi ni Lorena, inihanda daw yun ng kanyang lola sa pagiging tinapyang aswan. Pamahid umana yon sa katawan niya. Teka, huwag mong sabihin daw damitin mo yan. Magiging asuntan yan. Hindi no. Panin lang nanto. Pambulag yung lamis sa aswang. Pambulag para sa kapwa aswang. Para hindi sila matunuban ng takompetensya. Wika ni Lorena. Hindi na ramon ako nagsalita noon. Ami pinagdarasal ko Laura. Sana hindi malaman ng nanay. Tiya kasi mag-aalala yan. Naglakad kami patungo ng bayan. Ang sabi ni Lorena, para maging madali umano, sasakay kami. Tirit na ang araw noon kaya hapong-hapo ako. Sa kabutiang palad ay nakasakay naman kaagad kami. Biyahing Kapis yun. At ang sabi ni Lorena kapag dumating na kami ay kailangan pang maklakbay pa bukid.
Malayo kasi palad ang lugar. Mabuti na lang at may dalang pera sa Lorena. Marami yon. Basta tingin ko, sasapat yon sa ilang araw na paglalakbayin. Mabuti na rin talaga. Nakaisip siya na magbawan. Habang nasa sasakyan, syempre, para talaga mag-asawa. Lanyapag, nakasandal pa ang ulo niya sa balikat ko. Ako na lamang ang nahiya nun. Tapos pilit pa niyan inaabot ang kamay ko na siya naman iwas ako ng iwas. Bishli nga kasi makipag-holding hands. Kaya man, hindi ko na napiis. Yorena, hindi ka ba naasiwa? Hindi pa kasi tayo magka-relasyon eh. Pasensya na, babae ka kasi eh. Ano ba na sinasabi mo? Kamahimik ka nga dyan, Tarot. Hindi pa nagpapahawak ng kamay. Ang arpi mo. Di ba sabi mo gusto mo ako? Ba't ka naiilang? Napalunok ako ng bigaraway doon. Tama naman siya. Gusto ko siya talaga. Pero hindi pa naman niya ako sinasagot nun. Tinanong ko siya kung mariya ba ako pero hindi naman kumikibo. Pinipipigan lang ako sa mata. Yun naman. Simple lang naman. Para case close carded. Para lang kami noong magkapatid na sobrang lapit sa isa't isa. Hindi ko na lamang siya kinulip. Baka hindi lang talaga makapagbitaw ng diretsyo. O hindi talaga alam ni Lorena ang kultura ng pag-ibig nun. Sabagay, ang nagpalaki sa kanya, aswala. Tiyak na walang nabanggit ang kanyang lola sa pag-ibig. Sinasakyan ko lamang siya nun. Hinahayaan. Basta alam ko sa sarili ko na masaya kong kasama siya. Kahit hindi pa naman kami. Hanggang sa nakatulog na lamang siya sa balikat ko. Naisip kong tiyo ko ng mga panahon na yun. Hindi ko alam kung ano nang nangyari sa kanya. Dumagdag pa itong si tatay. Pero ay papano, nagpapasalamat pa rin ako. Sabihin na nating galit si tatay sa akin. Pero kahit papano, may malasakit siya. Tay Lorena, ang kwentong ito ay matagal nang nangyari sa panahon pa nila lolo at lola. Sa dekadang hindi pa uso masyado ang teknolohiya sa bansa natin. Kung ako ang tatanungin, siguro nasa dekada 50 ito. Ito ang panahon na sulat kamay pa lamang ang pagpapadala ng mga mensahe sa malalayong lugar. At kung tutuusin ay aabutin pa nga ng 1 buwan bago matanggap ang mensahe niyon. Pangmatagalan din ang biyahe noon kaya aabutin pa ng ilang araw bago makarating sa destinasyon mo. Panahon ito nang pinagbuntis ni Lola Dolor ang aking tatay. Nang bumukod sila ng tirahan malayo sa kanilang mga magulang. Hindi rin kasi tanggap si Lolo Arman sa pamilya ni Lola. Dahil nga asyendero ang kanyang magulang. Habang si Lolo naman ay trabahador lang sa lupain nila. Kaya minabuti na lamang ni na Lola na lumayo na lamang sa tahanan para makaiwas sa gulo. At pangungot siya sa mga kamag-anakan mina Lola Ason na may mga dugong Espanyol. Nagtungo sina Lolo Arman sa parte ng Timog Visayas, kung saan meron siyang kakilala na mapagtuluyan. Ayokong dunisan ng lugar namin dito, lalo na't tourist spot na ito ngayon. Kaya itago na lamang natin ang lungsod namin sa pangalang Tagong Bato. Dekada 50. Ang lugar namin ay isang maliit lamang na baryo at hindi pa masyadong marami ang mga kabahayan. Hindi rin nakakarating noon ang kuryente sa baryo dahil meron itong kalayuan sa mismong lungsod. At hindi pa ganoon napapansin ng mga opisyalis ng gobyerno. Bukod pa dito, isa sa mga dahilan kung bakit hindi ito napagtuunan ng pansin ay dahil pinamumugaran ito ng mga kakaibang nilalang.
Dumating sina Lolo Arman at Lola Dolor sa pantalan ng Bacolod. Kumuha sila ng masasakyan papuntang Timog. At inaabot pa nga sila ng ilang oras bago nakarating sa kanilang pupuntahan. Nang makita na nila ang iilang mga kabahayan sa gilid ay ito na nga yung nayon na tinatawag nilang Tagong Bato o baryo ng patay na lupa. Tinawag itong patay na lupa dahil madaling namamatay ang mga pananim dito sa lugar na ito kapag napabayaan ng ilang araw. Sa karamutan ng lupa ay madalas din nagkakaroon ng krisis sa pag-aani dito ng palay. Maski ang aanihin na nga lang sa susunod na linggo ay mamamatay pa ito, na siyang dahilan rin kung bakit nagkakagutom sa nayon na yon. Habang binabaybay ng sasakyan ang papasok sa may bukana, pabilis naman ito ng pabilis kung patakbuhin ang sinasakyan ni na Lolo. Sobrang humarurot ito na tila ba nagmamadali nun. Makikita din sa kanyang mukha ang nagkakapalang pawis at kasabay nito ang pagsulyap ng manong sa gilid ng bukana na yon. "Dito ka na lang ho kayo ihihinto sambit ng driver kina Lola. "May problema ho ba?" Tanong naman ni Lolo Arman sa kanya sa loob ng sasakyan nun. Basta, hanggang dito na ho kayo." Dali-dali nitong binaba ang mga bagahe ni na Lola Dolor at sumakay na sa sasakyan. Magbibigay pa sana dapat si Lolo ng pamasahe sa kanya pero nang makita ito na nangangailangan pa ng sukli ay tinanggihan na lamang niya yon at pinaandar ang sasakyan. Pero bago ito humarurot paalis, humirit pa ito ng bulong kay Lolo Arman. "Maling baryo yung napasukan nyo. Maling baryo yung napasukan nyo." Naglakad na lamang sina Lolo Arman sa may bato-batong kalsada, habang nakahawak naman si Lola Dolor sa kaliwang braso nito. Napadaan silang dalawa sa may palayan at makikita nilang pinepestem na ito ng mga langaw maging ang bungo ng isang kalabaw sa gitna nun. Pero sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, pinagtitinginan naman sina Lolo ng mga taga ron. Ang mga residente ay mapapansin na parang kakaiba kung tumitig sa tiyan ni Lola. Na tila ba may pagnanasa ang mga ito. May ilan pa nga sa kanila na napahinto na lamang sa kanyang ginagawa para tingnan si Lola Dolor. 8 buwan pa naman nabuntis si Lola sa panahon na yon. Pumasok sina Lolo Arman sa may mahuganihan. Binaybay ang daan hanggang sa matanaw na nila ang isang bahay katabi ng isang malaking punong kahoy ng nara. Makikitang namumulaklak na mga sanga nito na siyang nagpapatingkad ng mga kulay sa bawat palibot ng bahay. Walang katanim-tanim ang bakuran. Kung meron mang mga tanim ay mga lanta ng mga yon. Meron pa silang nakitang bangkay ng aso na nilalangaw sa tabi ng isang kumpulan ng kahoy. Inaasahan ni na Lolo Arman na sasalubungin sila ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay pero nakasarado ang pinto nito, maske ang mga bintana. Kanina pa napapansin ni Lolo na hindi man lamang siya sinundo ni Mauricio sa may unahan ng ilog o hindi kaya sa may bukana ng baryo, kaya nagtataka si Lolo nun kung nasaan na yung kaibigan niya. "Pre, Pare Mauricio." Walang sumagot. Tinawag ulit ni Lolo ang kaibigan ng pangalawa at pangatlong beses pero wala silang narinig na sagot mula sa loob ng bahay na yon. Sa pang-apat na beses ay ginawa ulit ni Lolo. Pero ganun pa rin. Katahimikan. Magsasalita na dapat si Lola Dolor sa kanya nang may lumitaw sa likuran nila na isang lalaking may palakol sa kamay. Nakabukas lahat ang botones ng damit niya
Nakatingin lamang ng maigi kina Lolo at Dolor sa kanilang kinatatayuan. Napahawak na lamang ng mahigpit si Lola Dolor sa braso ni Lolo Arman at napatago ng bahagya sa likuran dahil sa gulat at takot nun. Lumapit ang lalaki kina Lolo. Nilagay ang palakol sa balikat sabay iluwan ito sa lupa bago nakipag-usap. "Huwag kayong mag-alala. Tao ako." Ngiti pa niya. "Si Mauricio ba ang hinahanap niyo?" Tumango naman sa kanya si Lolo noon. "Ganun ba? Ang totoo niyan, 1 linggo na siyang patay. Inilibing namin siya doon. Muso pa nito. Namatay si Mauricio sa bungot. Hindi na ito nagising. Sayang nga eh. Mabait pa naman na tao yon." Napatingin na lang si Lola Dolor kay Lolo. "Huwag kayong mag-alala. Pwede niyo namang ariin yung bahay niya kasi ang bili naman niya sa akin. Ibigay ang bahay na yan sa kung sino man ang mag-asawang dumating dito. Siguro, kayo yon. Kaya pwede niyong tirahan yan." Nadbakilala ang lalaki na ito na si Paeng. May peklat ito sa kanyang muka. At meron din ito sa mga braso niya. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, umalis na rin ito na kinaladkad ang patay na aso na hindi man lamang nandidiri nun. Bagamat nang makalakad ito ng ilang metro, bigla itong bumalik kina Lolo Arman. At may sinabi siya sa kanya na tila may nakalimutang sabihin pero pabulong yon. "Huwag kayong basta magtitiwala sa mga taga rito ha. Kung gusto niyo ako makausap, puntahan niyo lang ako sa may maliit na bahay katabi ng koprahan sa gilid ng ilog. Ha?" At tuluyan na itong umalis sa harapan nila Lola Dolor. May kalumaan na rin ang bahay ni Mauricio. Marami din siyang nakakoleksyon ng antique na kadamitan na mula pa sa mga Castilla. Pagpasok nila sa kabilang kwarto, laking gulat ni na Lolo Arman nang makita ang sandamakmak na mga plastic-plastic kagamitan. Katulad lang buntot pagi, naglalakihang ipak, lana ulamis at iba pang mga kakaibang gamit ran. Bumubula-bula pa ang lana nito na nakasabit malapit sa may altar. Napaisip tuloy si Lola na baka albularyo pala ba itong kaibigan niya na si Mauricio. Hindi lamang na ito sinasabi sa kanya. Pero si Lola Dolor naman ay may namumuo ng kutob sa mga nakikipan niya. Lalo na sa sinasabi ni Paeng kanina sa may labas doon. Ilang araw ang nakalipas. Nadanap na manggagamot si Lola sa lugar dahil nga mag-iisang araw ng masakit ang tiyan niya. Kumuulo pa rin ang lana sa may altar. Mag-iisang araw na rin na hindi tumitigil sa pagkuluyan. Hapon yun na araw na Sabado, bago ang linggo ng palaspas. Pinimpaan ni Lolo Arman si Paeng sa bahay niya. Hinanap niya ito sa bakuran pero wala ito. Sinubukan din niya hanapin siya sa koprahan pero wala ring katao-tao din sa lugar. Nagpa siya na lamang sina Lolo na maghanap na lang na mapagpanuhan sa baryo. At sinama na rin si Lola Dolor. Ayon na rin sa kanilang obserbasyon. Wala silang nakikipang masyadong tao na natsilabasan sa kanilang mga bahay. Kung meron man, bilang lamang. Napakatahimik na unayon. Kasing tahimik ng sementeryo. Sa kanilang paglalakad ay napadaan pa sina Lolo Arman sa isang gusali ng isang maliit na parokya pero hindi pa ito tapos. Halima rin kay Lolo Arman. Palagi umana itong ginigiba ng mga taga-tagong bato para hindi makulori ang pagpapapayulong simbahan na yan.
Nang umpisan itong itayo sa may sentro ng baryo, ay hindi na ito matapos-tapos at umabot na rin ng halos 2 taon. Mula roon ay may lumapit sa kanila na isang daraditang babae na tila nagmamadaling kausapin si Lola Dolor. Nagmano umano ito sa kanya bilang pagbibigay galang nun. May kaputian ito, pero putoy na ang hinlalaki ito sa kaliwal kamay. Ayaw po ba yung bago rito sa balyo namin? Makikita naman sa loob ng parokya ang mga nagpapanday na nakapingin kina Lola. Mayroon po bang manggagamot dito, iya? Tanong ni Lolo noon. Opo. Tumingimpingin itong gabae sa paligid. Imbahay ng manggagamot. Nasa katabi lang ng nasa maliit na kapilya. Diretso niya lang po itong kalsada na ito. Sambit niya. Magtatanong pa sana dapat si Lolo pero bigla siyang sinapawan ng lalaking nakaputiman. Humaylot alokman sa inyo people ay isang babaeng may matalas na ngipin. At sabihing siya'y gumagamot ng ibre. Iwasan niyo. Delikado yung babae na yan. Lalo na't paborita niya mga buntis. Kung sa hindi niya malalaman na walang nagtatabad ditong buntis sa patay na lupa. Ang iba, matagal nang umalis. Ang iba naman, may na lang nawawala. Kaya mag-inap tayo ha. Miro ko ba ng kilabot si Lola Dolor? Sa narinig niya sa lalaking yon. And ito ba'y nagpapaalala kung ano babanta? Imalis na lamang sina Lolo Arman sa parokya layon. At tinungo ang kalsada na sinasabi ng dalagipa sa kanilang aninga. Palubog na araw. Wala pa silang nahanap na isang maliit na kapilya sa lugar. Malakad na nila ang mahigit 50 metro ay hindi pa rin nila mahanap ang puwak mayon. Hanggang sa may tumayo sa gilid ni Lola Dolor, sa tabi ng mahogany. Sinisitsikan sina Lolo Arman nang napaanahas na sitsik nun. Napalimon sina Lola sa kanya sa may kaahuyan. Isa itong maliit na lumal kaiman. Wala ipang customer sa loob. Sa gilid ito ay may 2 kalalakihan ang humihigop ng tabako na nagtatawanan. Habang sa dikna nila ay isang babaeng minamasdan sina Lolo at Lola sa daan. Lakanipi lamang ito kina Lolo at Lola. Habang ang mga ngipin naman ito ay kitang-kita ang pagiging matalas nun. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Lola. Naalala niya ang sinabi ng dalaga sa kanya na huwag tatanggap ng anumang alok sa may babaeng may matalas na ngipin. Ayun na ba? Inalok sina Lolo na sumama sa kanila para tinguman si Lola Dolora para gamutin nun. Nagpakilala ang babaeng ito na si Ason. Siya umano ang nagmamay-ari ng kainan na yan. Tumanggi si Lolo Arman sa kanyang inalok at sa iba na lamang daw sila magpapadamot ni Lola. Nagpumilit pa itong si Ason na sa kanya na lamang daw magpadamot pero hindi nagpatinag si Lolo sa kanya at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Lalong nang ilabot si Lola. Nang magsidungaw sa mga damuhan, ang mga ulo ng kalalaihan at kababaihan sa gilid ng kalsada. Minamasdan lamang nila sina Lolo Arman kung saan sila nakatayo. Midulok pa nito ang laway ng isa sa mga lalaking nasa likuran ni Ason. Naninginig na mga kamay ni Lola Dolor sa mga nakipento sa paligid. Habang si Lolo naman ay nakahawak sa kanyang sooban para bunuti ng itak kung sakaling may kikilos na masama. Sa Biyernes na lang, sambit ni Ason. Lang sabihin niyon,
Isa-isang lagsipag-atrasan ang mga ulong na kasilip sa mga damuhan. At maski si Asol ay dahan-dahan na ring umatras. Mulipi lamang ito sa kanila na makikipa ang mga maiitim na ngipin at gilagib nito na pinagnanasa ang tingnan si Lola. Na makapagtingin na si Lola sa isang manggagamot, ay hindi akalain na laroroon pala si Paeng sa bahay mayon. Di tila ikinuwento ng manggagamot ang totoong nangyari kay Mauricio. Paano ito pinatay ng mga taga-baryo. Kinlaro ni Paeng na hindi totoo yung sinabi niya na namatay si Mauricio sa bangungot. Nasabi lamang ngayon dahil lumang oras na yan ay may nagmamanman umano sa kanila. Kaya hindi siya nagpapahalata. Ang taladong tulay na nangyari sa kanya ay pinatay siya sa mismong labas ng bahay niya ng mga hayok sa laman. Kung tawagin niya ay mga aswang. Napagkadiskipahan si Mauricio ng mga ito dahil sa hindi mapigilang gutom at napagkaisan siya ng mga halimaw na yon. Sinabi pala ng manggagamot na mas lalong tipindi pa umano ang kanilang uhaw at gutom sa binabalang samgoy ni Lola Bolor. At naghihintay na lamang ito ng tamang pagkakatawan. Sabi ng manggagamot, hindi naman lahat ng mga tadiron, mga aswang. Pero karamihan sa mga tagong bato ay mga kauri nila. Meron din naman umanong mga taong nakatira katulad ni Paeng, yung mga nagtatrabaho sa parokya. At ang dalagita ay mga tao yon. Kaya wala umanong dapat ipag-alala sa kanila. Nagkaroon na dati ng kasunduan ng mga taga-baryo tungkol sa hatian ng lupa para wala ng gulo. Lalo na't nakikitira lamang ang mga nilalang sa lugar. Pero sadyang pasaway ang mga ito at talagang nambibiktima ng mga tao tuwing hindi mapigilan ng gutom. Hanggang sa nagsialisan na ang iilang residente sa lugar. Imbis na magkaroon ng katahimikan sa tagong bato, ay naging himpilan ito ng angkan ng mga aswang. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap ni na Lolo Paeng, ay umuwi na rin kagad ang mga ito kasama siya. Dahil takot naman ang mga nilalang na ito kay Paeng. Pero hindi pa doon nagtatapos sa mga pangyayari. Miyerkules Santo, kinagabihan. Samantalang nagpapatatak ng abo sa noo si Lola Dolor, ay biglang pinalibutan ang bahay ni na Lolo Arman ng mga kalalakihan sa labas. Nasa bakuran lamang ang mga nilalang kasama na yung lalaking matipuno na asawa ng babaeng manggagamot na si Ason. May iba pang ang nagmamanman na nakaupong aso habang sinisilip ang bintana ni na Lolo noon. Habang may umaakit naman sa may itaas ng nara. Binigyan si Lola ng mga asin at pinahawak siya ng buntot pagi bilang panangga. Si Lolo naman ay tinago ang itak sa kanyang likuran na kinukompronta sila sa may pintuan noon. Anong atin? Maangas na sambit ni Lolo Arman. Napadaan ng pre. Sagot naman ng asawa ni Ason na nasa tabi ng nakaupong lalaki. Dito pala yung inyo. Hindi na umimik si Lolo Arman noon. Sige pre, alis na kami. Mabalik na lamang kami dito sa susunod na araw. Magandang gabi sa inyo. Umalis na ito sa kanyang kinatatayuan. Sabay sunod naman ang angka nito. Dito na nakakaamoy ng hindi magandang balak si Lolo Arman sa mga taga-nayon. Kaya minabuti niyang puntahan si Paeng sa kanyang bahay.
Doon na sinabi ni Paeng ang tungkol sa kagutom na mararanasan nila sa darating na Biyernes Santo, araw ng kadiliman at pagkamatay ng Panginoon. Malakas umano ang kapangyarihan ng mga ganong nilalang sa mga araw na yon. At dito sa pagkakataong ito, dito na nila ilalabas ang matinding gutom nila sa laman at uhaw nila sa dugo. Kung balak man nila Lolo Arman na tumakas, ay maraming nakabantay sa mga palayan at bukana noon. Hindi pa nga tapos magsalita si Paeng, biglang may narinig sila sa labas ng kanyang bahay. Humihingi umano ito ng kamote. Napayakap na naman si Lola Dolor kay Lolo sa sobrang takot, habang si Paeng naman ay lumabas para salubungin ang lalaking yon. Pero bigla itong sinumbatan ni Paeng sa may bakuran. "Hoy, alam ko na iba yung pakay nyo ah. Alam ko rin na may mga kasamahan ka pa dyan sa paligid. Matagal ko na kayong kilala. Naniniktik kayo kung nandito sila sa loob." "Buwes, wala." Napalisik ang mga mata ng lalaking nasa harapan ni Paeng noon. "Tandaan nyo, pinatira namin tayo dito sa baryo na ito. Tapos ngayon, ito yung igaganti niya sa amin. Wala kayo atang utang na loob ah." Hindi na nakapalagang lalaking galit. Umalis na lamang sila sa may gilid ng ilog koprahan. Biyernes Santo. Dito na nangyari ang pinaka-nakakatindig balahibong naranasan ni Lolo Arman. Hapon noon, nang pinagligo ni Lolo si Lola Dolor, para hindi siya basta maaamoy ng mga nilalang. Matalas kasi ang kanilang mga pang-amoy pagdating sa babaeng buntis. Maagang sinara ni Lolo Arman ang mga bintana at pinto. Kahit 5:00 pa lamang ng hapon. Habang si Lola naman ay walang tigil sa kakaiyak na nagro-rosaryo sa may altar. Sumilip-silip si Lolo sa may bintana kung meron bang nakamasid sa labas, pero hindi naman kumukulo ang langis. Sa pagkagat ng dilim, nakakarinig na sila ng mga pagaspas ng mga dahon sa paligid at mga ingay sa hindi kalayuan. Nakakarinig na rin sila ng mga yabag ng mga paa na nagpaparamdam sa labas. At doon na rin nagsimulang bumula ang langis sa may botelya. Hindi nakaramdam ng gutom sina Lola Dolor ng hapon ding yon, dahil sa kaba at takot. Pareho sila ni na Lolo na nanlalamig ang mga kamay habang hawak-hawak nitong itak. Pagpatak ng 8:00 hanggang 9:00 ng gabi, nakarinig na sila ng mga sigawan sa may bukana ng baryo. Ayon na rin kay Paeng, magtitipon-tipon umano muna ang mga nilalang na ito sa may gawing bukana, malapit sa palayan, bago magpapalit anyo. Mga nakakakilabot na sigaw at tawanan ang kanilang naririnig. Gutom na gutom. Napahawak na lamang sa kamay si Lola Dolor kay Lolo Arman, dahil sa sobrang takot, at paiyak na ito sa kanyang kwarto. Swerte din kasi ni Lola na matapang din itong si Lolo at matalino, dahil laking gyera ito sa panahon ng mga Hapon. Naging kasapi pa ito ng grupong hukbalahap ng ilang taon bago siya umalis. Sabi sa kanya ni Lolo, magtiwala lamang siya sa kanya at walang masamang mangyayari sa kanila. Maya-maya lang, nagkaroon bigla ng katahimikan sa buong bukana. At ang tanging naririnig lamang ni na Lolo Arman ay ang mga kulisap. Nawala yung sigawan at ungol na nanggaling sa may norte. Bagkos,
nagkaroon ng nakakabinging katahimikan nun. Pinakiramdaman lang ni Lolo ang paligid at sinusubukang sumilip sa maliit na bintana. Pero napakadilim ng mga panahon na yon. Gumulo na naman ang bote ng langis sa may altar. Pero sa pagkakataong ito, umaapaw na ito sa lalagyan. Huwag kang mainay, Dolor. Nandito lang sila sa paligid. Natatakot ako, Arman. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita at ang magiging anak natin. Basta magtiwala ka lang sa akin, Dolor. Ilang minuto pa lamang ang nakalipas ay nakarinig sila ng mga kuluskos ng mga damuhan sa paligid at mga angil sa likod ng bahay. Isa lamang ang ibig sabihin nun. Pinapalibutan sila ng mga nilalang. Rinig na rinig din nila ang mga agik-ikan ng mga ito at ang tumatawang boses ni Ason sa labas at halo-halong ingay na nanggagaling sa itaas ng punong kahoy. Nang sumilip sa may butas ng bintana si Lolo, ay dito na niya napagtanto ang tatlong figurang nakaupo na parang aso sa may bakuran ng bari. Umaamoy-amoy ang mga ito. Terito ang pagkakasabi ni Lolo Arman sa kanilang itsura. Nakakulot ang mga noo. Nagpupulahan ng mga mata. Nagtutulis ang mga pangil sa bibig kung saan tumutulo ay maakapal na laway. Mabalahibo din ang mga katawan. At ang nakakakilabot pa nito, lahat sila magkakamukha. Mapalalaki man o babae. Ang pinagkaiba lang ay mas mahahaba ang mga buhok ng mga babaeng nilalang kumpara sa mga lalaki. At isa sa mga nakita ni Lolo sa tatlong figurang yon na nakaupo sa bakuran ay walang iba kundi si Ason. Sabi pala ni Paintay Lolo Arman na kung gaano kakapalang laway nito sa bibig ay ganoon din ito katakam. Gusto niyo lang patayan? Paong harapin niyo? Sampit ni Lolo. Makikita sa labas ng bahay nila Lola Dolora ang mga nakapalibot na mga mabalahibong nilalawa. Ang iba naman ay nakaupong nagbabantay sa tabi ng nara. Maalipas ang ilang minuto, nakapansin si Lola ng isang anino na gumagapang sa may bintana. Pataas na nabubuman. Mesyam nag-udyok kay Lola na sumigaw sa takot man. Si Lolo naman ay adab na patutok ng ipak sa bintana. Ang ginawa ni Lola Dolora ay mahigpit na hinawakan ng kamay ni Lolo. Patuloy at painting nitong nagdadasal samantalang si Lolo ay patingin-tingin sa itaas ng bubuan. Pagkatapos nun, naarinig sila na nilagapak mula sa bubong ng bahay. At iba't ibang mga ungol sa itaas pagapang sa may kwarto. Mula sa may hagdanan ni na Lolo ay may isang maliit na butas na matapanaw doon. Kung sino man ang sisilip doon ay palagang matatanaw nila sina Lolo sa may silid. Nagkatotoo ang hinala ni Lolo dahil sa mismong butas ay may mga pulang mata na nakasilip doon. Hindi nagpalata si Lolo at kunwari ay may kukungin lamang sa unahan at para lang rin hindi magpanik si Lola nun. Walang ano-ano eh. Bigla niya itong sinunggaban ng kanyang matalas na itak. Sabay saksak sa butas na yon. Nang makailang beses. Napaunwil lang malakas ang nilalara. Kasabay ng pagwawala ni na Ason sa marilabasan ng bahay na yon. Hanggang sa walang ano-ano, nakarinig sina Lolo ng isang putok ng baril. Simindan pa yun ng iba pang mga putok ng iba't ibang malasandata. Nagkaroon ng sigawan sa ibaba
at ang iilong na sa bubuan ay isa-isang nagsibabaan. Nagsidapinan na pala sinapaing kasama ang iilang mga residente na may mga itak at baril. Siguro, hayan kay Lolo sa matatandaan niya. Hunigit kumulang 20 ang nagsidapinan kasama na ang mga trabador sa parokya. Hindi na pidil ang sigawan hanggang sa magpaputok ulit si Paeng ng kanyang baril nun. Sige, subukan niyo ituloy yung mga masamang balak niyo. Papuputukan namin kayo isa-isa. Pinatuloy namin kayo sa lugar namin. Tinuring namin kayo bilang residente dito. At ngayon, gagawin itong himpilan na mga angkan nyo? Nagkaharap-harap sinapain at ang mga angkan nito sa labas ng bahay kung saan pinapalibutan naman sila Lolo at Lola. Tapusin na natin tawayong gabi. Mag-ubusan tayo ng lahi mga hayop kayo. Sabay kasanya ng kanyang lumang bare. Habang ang mga kasama naman niya ay nakatutok ang mga armas sa nilalang layon. Sinubukan pang tumalon ng isa sa mga nilalang kinapaing dahil sa gigil at gutom lang. Pero sinalubong siya ng kalabit ng gapilyo ng bare. Bumagsak mula sa may sanga ng kahoy ang isang nilala. Natamaan ito sa may balikat. Ito yung asawa ni Ason. Napaapers na naman binamawa nilalang na ito sa may madilim na sulok. Lang mapagtantong kaya silang patayin lang mga pangkat ni Paring. Tutuluyan lasala ito ng isa sa mga kasama niya pero biglang pumagitna sa kanila si Ason. May nagbagol anyo katulad ng isang normal na pawa. Mamahawa na ka ni Bire! Sigaw ni Ason sa kanya. Lang ibig sabihin ay aalis na kami dito. Sabi pa niya, mamalhin na lang may upuyo. Lipat na lamang umano sila ng pirahan nun. Sumagot naman si Paring. Kung may makita pa akong kalayo biko sa pagong bato, ipinapawa ko sa'yo Ason. Tutugisin namin kayong lahat hanggang sa maubos namin ang kahuli-hulihang lahi niyo. Di vinalagi. Sambit na sigaw ni Ason. Lahimbi na umano sila babalik nun. Agad ba mong binuwat ng dalawang kalalakian ng katawan ng asawa ni Ason habang papasok sa may madilim na kakahuyan. Ang huling na panaulang minapaeng ay ang mga nandilisik na mga mata nito. Nabsialisan isa-isa mga yon. Gumaan ang pakiramdam ni Lolo Armando sa katapangang ipinakipan ng mga residente. Nagsilapit rin ang ilang may mga dalang salo at sinabihan ni Paeng na subukan ipatingin si Lola sa manggagamot. Baka sakaling may milagay na bulong si Ason sa dilabela niyang sanggol. Nagpalipas na noon ng madaling araw sina Lolo Armal at Lola Dolor sa bahay ng manggagamot. Pati si Paeng. Pagkasikap ng araw ay nakarinig sila mula sa sentro ng baryo. May isang tinog ng kampana galing sa may simbahan nun. At napatingala na lamang si Lolo Arman sa kalanitan. Wika pa ni Paeng. Tapos na lahat. Malapit na rin ang linggo ng pagkabuhay. Kung saan ito na araw na matatalo na ng kabutihan ang kasamaan. Pagkatapos ng mga pangyayari yon, isa-isa nilang sinunog ang mga kabayan na mga aswang. Maging ang katawan na napatay ni Lolo Arman. Sinunog nila ito sa tapat ng simbahan. Magmula noon ay nagkaroon na rin ng katahimikan ng buong Tagum Bato. Pinapos ang pagtatayo ng parokya. At dumaan pa ang ilang linggo. Tuluyan na nilang sinunog ang natitirang kubo ng mga ito para tuluyan nang mawala ang pagiging pugad ng mga aswang. Yung bayan na yon. Dito na rin tumira sina Lolo Arman at Lola Ason sa baryo.
hanggang sa dumami nang tumira dito sa Tagong Bato at dahan-dahan na rin nakilala ng gobyerno ang nayon. Nagkaroon ng mga ilaw ang kabahayan hanggang sa nasasabayan na rin ang pag-usad ng nayon ang iilang mga sityo sa Bacolod. Dekada 70, mas dumami pang naging residente dito. Nagkaroon na rin ng munisipyo ang lugar. Meron pa rin mga sabi-sabi sa paligid tungkol sa mga aswang pero ang katotohanan yan, hindi na nila pag-aari ang lugar na yon. Ngayon, ang aming lugar ay isa na sa mga lungsod dito sa Visayas at masasabi kong taon-taon ay dumadagsa ang marami mga turista. Kaya naging tourist spot na rin ito hindi kalaunan. Tungkol naman kina Lolo Arman, pumanaw siya sa edad na 81 taong gulang. Noong nakaraang taon lang. Samantalang si Lola Ason naman ay 5 taon nang pumanaw sa edad na 79 na taong gulang. At hanggang ngayon, meron pa rin kami mga litrato ni na Lolo Arman. At ang kanilang nakakakilabot na tagpo ay daladala pa rin naming mga apo sa aming isipan. At tagahati ng aral sa amin na sa kabila ng kadiliman ay may liwanag pa rin matatanaw sa dulo. Yun ang hindi ko makakalimutang aral na sinabi ni Lola Dolor bago siya pinagpahinga ng nasa itaas. Tungkol naman sa mga nilalang na nandito dati, ay may iba't ibang mga kwento ang kumakalat. Sabi ng iba, lumipat tumanon ang tirahan ng lahi ni Ason sa kabilang bundok ng Tagong Bato. Habang ang iba naman ay nangalat na daw ang karamihan sa kanila sa ibang parte ng Visayas at Sierra Madre. Pero kung ano man ang totoong nangyari sa kanila, hindi pa rin makakaila na naging huling himpilan ang lugar ng Tagong Bato ng mga angkan ng aswang. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.